Nananalasa pa ang Super Typhoon Nando pero binabantay na rin ng pag-asa ang isang bagong low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Papalayo na sa Babuyan Islands ang Super Typhoon Nando pero nakataas pa rin doon ang Signal Number 4. Pati na sa hilagang kanlurang bahagi ng mainland Cagayan at sa hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Signal Number 3 naman sa Batanes, hilagat gitnang bahagi ng mainland Cagayan, hilagat gitnang bahagi ng Apayao at sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Signal Number 2 naman sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, hilagang bahagi ng Isabela at natitirang bahagi ng Apayao. Pati na rin po sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at hilagang bahagi ng Benguet. Signal Number 2 rin sa Ilocos Sur at hilagang bahagi ng La Union. Signal Number 1 naman sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa natitirang bahagi ng Benguet. Pati na rin sa natitirang bahagi ng La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at hilagang bahagi ng Quezon. Ay sa pag-asa, posibleng pumasok sa PAR ang bagong LPA sa mga susunod na araw. May mataas na tsansa ito maging tropical depression sa susunod na 24 oras. At kung sakali, ay tatawagin itong bagyong Opong. Wala pang epekto ang LPA pero patuloy na pinalalakas ng super bagyong Nando ang habagat. Base sa datos ng Metro Weather, unti-unting mababawasan pero may mga pag-ulan pa rin sa Luzon bukas. At maging sa Metro Manila, posibleng maulan at maulap. Inaasahan din ang kalat-kalat na pag-ulan sa Visayas at Mindanao sa hapon. Hindi pa ibinibigay sa Senado at hawak pa rin ang kampo ni dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez ang computer na naglalaman umano ng tala ukol sa mga nangurakot sa mga flood control projects sa lalawigan. Saksi, si Joseph Moro. Nitong Sabado, pinayagan si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na lumabas sa Senado at kunin ang desktop computer sa kanyang bahay. Laman umano ng computer ang tala ng mga nangurakot sa mga flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025 kabilang ang ilang politiko. Doon po sa computer, doon sa mga proponents, may mga ilan-ilan na mga personalities. Yan, sasabihin ko po, na meron pong mga senador, meron pong mga congressmen. Ayon sa abogado ni Hernandez na si Attorney Raymond Fortun, pinag-aagawan niya ang computer. Meron pong mga request po yung Senado na, kasi binigyan na po yung Senado ng mga ilang mga dokumento, no, print out na yung nilalaman ng computer. Opo. Ang problema, gusto nilang kunin yung buong computer. May tawag pa umano ng pagbabanta. Pag hindi daw tinurn over yung computer, ay i-withdraw yung pong kanyang parliamentary immunity at hindi po siya irerekomenda na sa Department of Justice para pumasok sa Witness Protection Program. Okay. Now, we feel that that is a threat. Again, hindi po senador ang nagsabi po niyan. Bakit nyo kami ina-arm twist, no? We've already made the decision na ibibigay namin itong computer sa ICI because minandato ng ating Pangulo yan eh. Pwede naman yan mag-exchange sila ng mga dokumento. But remember that insofar as the Senate is concerned, Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang Senado kaugnay nito. Pero sabi ni Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca, hindi raw natuloy na ibigay ni Hernandez ang kanyang computer sa Blue Ribbon Committee dahil sa payo ng kanyang abogado. Nasa kustodiya pa rin ang kampo ni Hernandez ang computer. Sina Senate President Tito Soto III at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson ang ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa mga manumalyang flood control project. Very inquisitive. Bakit? Paano sir? Ay, hindi, maraming tanong eh. Mabusisi. All three commissioners, especially the chairperson. Hiningi raw ng ICI ang minutes ng meeting ng small committee na bumuo sa 2025 budget. The original sin is Congress. Kung wala nag-insert, walang paglalaroan yung mga district engineering offices. We're mulling on the idea na mag-usap yung House at saka yung Senate. Mag-self-restraint na kami. Huwag kami mag-insert. Si Lacson nagsumite naman ng mga ebidensya ng mga modus sa likod ng mga manumalyang flood control project na una na niyang isinuwalat.
Ayon kay Senator Soto at Lacson, ibibigay nila sa ICI ang lahat ng mga ebidensyang makakalap ng Senado kasama na yung mga ebidensyang ibinigay ni dating Bulacan Engineer Bryce Hernandez. Kinundi na naman ng chairman ng ICI na si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. ang mga ulat ng malawakang pagsira at pagtatamper ng mga opisyal na dokumentong may kinalaman sa mga flood control projects ng mga tauhan umano ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Hindi lamang raw ito pagharang sa ginagawang investigasyon kundi pag-atake sa karapatan ng publiko para sa transparency at accountability. Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na may nakialam sa mga dokumento sa DPWH Baguio District ayon sa report ni Special Advisor at Baguio Mayor Benjamin Magalong sa ICI. I have already issued a formal charge against Rene Zarate, the District Engineer of Baguio City, with an order for preventive suspension of 90 days. Noong Biyernes ay freeze ng Court of Appeals ang karagdagang 592 bank accounts ng mga personalidad na may kaugnayan sa mga flood control project. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, kasama rin dito ang freeze order sa 18 na real estate properties, 3 insurance policies at 73 na mga motor vehicle. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sinabi po ngayon ng DILG na samut-saring kaso ang maaring kaharapin ng mga naaresto sa gitna ng gulo sa Maynila kahapon. Saksi, si Ivan Mayrina. Sa kabila ng mga batuhan, pagsusunog, paninira ng mga gamit at establishmento, girian sa pagitan ng mga pulis at mga sibilyan, ang mga pagtitipon sa EDSA kahapon, at sa Luneta, itinuring ng Malacanang na peaceful rally. Sabi ng Malacanang, nadungisan lang ang mga protesta dahil sa anilay pagmamanipula at paggamit sa mga kabataan na nagresulta sa kaguluhan. Kinukundina ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinatago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Tin-itim kung maituturing. Hindi sila rallyista na may lehitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw, manunog, at manira. Mahigpit ngayon ang seguridad sa palasyo, sakaling maulit ang tangkang paglusob ng mga nais manggulo. Ayon sa Malacanang, nakatutok ngayon ang Pangulo sa Bagyong Nando at pinasisiguro sa mga ahensya na handa sila magbigay ng tulong saan man kailanganin. Ayon sa Interior and Local Government Department, samot-saring kaso ang maaaring harapin ng mga naaresto at ng mga mapapatunayang nasa likod nila. Arson, grave physical injuries, and we can go as far as sedition. Yung statement lang nila na we intend to burn the palace, gusto namin sunodin yung palasyo, is a seditious act in itself. Naglatag ng guidelines ng Department of Justice dahil sa mga naarestong individual. We alerted the SWD about the presence of minors. Kasi nga, under the law, we cannot try them as adults. And we have to determine many things. And the protection of the DSWD is always important in treating such suspects. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Epektibo bukas ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo. 80 sentimos sa kada litro ng diesel habang piso ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Piso rin ang dagdag sa presyo ng kerosene. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.